Tatanungin niyo ako kung meron. Sa telepono ko. Kong, saldi ko ang una, sino pong susunod? Kong. Marami ba yan? At marami pa. Mga kabrabo, may babalita na naman kami sa inyo. O nga pala, baka gusto nyong pindutin muna ang pinopromote namin, itong iPhone 16 Pro Max, para ang balita natin ay tuloy-tuloy, mga kabrabo. Salamat po ng madami. Huwag na nating patagalin pa, ito na ang ating Bravo Balita. Regarding kay Senator Batoy, Hindi ko na pwede nahiyan as executive function na yan. I did that as a function of my being a journalist also for the day of first Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko eh. Kung tatanungin niyo ako kung meron. Sa telepono ko. I am happy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. So, confirm. Pero, no, confirm yan. No. Sa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy eh. Dadaan nga sa proper channels para ma-implement yan. Sir, have you talked to DOJ? Kasi iba yung sinabi nila eh. Wala pa sila eh. Sila, wala. Nauna ako sa hotel eh. Okay. Sir, pagdating, balik lang po ako kayo sa ano po. Kapag umakilan na po ito, sa sandigan ba yan, may mga strategy ng babae paano mo maibabalitin dyan sa mga... Siyempre, marami na kaming ginagawang hakbang para dito. Pero saka natin mag-usapan basta marami tayong nais gawin na hakbang upang ma-recover ang pera na nakulimbat sa ating ingat yaman. Sir, still on Zalico, correct po ba? Out sa picture yung extradition para mapapaulisan? Hindi, pwede yan. No, extradition is a process that we can use. Ano naman yan eh. Ako, naniniwala ako na kaya lagi yan. Kasi ang goodwill naman natin bilang mga Pilipino, napakalaki sa buong mundo. At pag Pilipino nakiusap, para makinig sila kasi maraming Pilipino talagang nakaikot na at kilala ng buong mundo. Kaya malaking bagay na yun nga, ang napapakita nga ng mga litrato niya, nagagaling nga sa mga Pilipino sa abroad, di ba? Nakakakita sa kanya. Sir, last question. Apo. Sir, yun lang pong binanggit ng lawyer ni Zaldico last week. He said that the ombudsman may have already prejudged the case. Hence, they will... I am not a judge. We are not judges here. We are here to investigate graft and corruption. And it is something that we have to do for the country. It is something that was given to us as a matter of law, as our responsibility. Kaya prejudging is a wrong term. Because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami west dito. Kami po ay manguusip. Kami po ang tikahabol ng mga gumawa ng kabrastugan. At winalang ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Kong, saldi ko ang una, sino pong susunod? Kong. Marami pa yan. At marami pa. At may mga pinag-aaralan kami papeles sa taas kanina. At mukhang pabigat-bigat talaga ang kalalabasan. Sa mga susunod na araw, may mga lalabas pa impormasyon na babantayan na lang ng taong bayan. Sapagkat hindi naman kami nagpapahinga. Ito'y tuloy-tuloy namin trabaho. Kahit Sabado, Linggo, nakikipag-usap kami para matapos lang ang mga trabahong binigay sa amin dito sa opisina. Ombudsman, nakikipagtulungan raw po si Common and Chair sa inyong office regarding mo sa cases of incumbent officials na naka-receive po ng mga donations. Pwede niyo mo bang ibahagisan kung meron kung sino po yung... Nabalita ako, may transmittal na sa amin. Kaya lang hindi ko alam kung natanggap na o kaya ito'y routed na papunta sa opisina ko. Pero syempre, kakilala ko si George Garcia. Kababayan ko yan sa committee. Kababayan ko. Question number ng Ombudsman and details. You said 4D, for DPWH 4D, so that's the district engineer. Kasama yan. District engineer. Mga opisyal niyan, yung mga nagbigay ng mga certification, tapos yung mga opisyal na Sandres, at marami pa ibang kasama dyan. May tansya na ba kayo, Ombudsman, ilan? Yung first filing, ilan yung makakasunan? Siguro apat na mga mahigit 10. Mahigit 10 yan. Mahigit 10.
Sir, nag-request din ba yung opisina nyo ng source ng mga certain candidates po? Meron bang findings? Hindi, wala pa. Hindi pa namin na maramang yung ating fact-finding na nagre-request na at sasabihin na rin ang mga record sa iba't ibang opisina. Sir, sorry, habang na lang. You mentioned last week na si dating House Speaker, a possible case is gross and excusable negligence. It means ba, sir, lusot na siya sa ibang mga kaso? So, pinag-aaralan pa namin hanggang conspiracy, hindi namin binibitawad yan. Ayan ang sinasabi namin na pwede na ibintang sa ngayon pa lang. Pinag-aaralan na yan kung anong legal theory. Pero hindi pa, pinag-aaralan natin, anggulo ng conspiracy, anggulo ng malversation, anggulo ng plunder. Hindi naman ito pwedeng ibitawan mo lang kagad ng salita. Pero sasabihin ko, pinag-aaralan namin yan. Pero sa ngayon, yung pa lang ang lumalabas na tila pwedeng ibinta sa kanyang pagkatao, sa kanyang opisina ng panahon na yun. At tuloy-tuloy ang pag-aaral po ng opisina ng ombudsman tungkol dito. Yan po mga kabravo ang ating balita. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.